ang dalawang bagong dating na mga T-129 attack helicopters ng Philippine Air Force opisyal na nga pong iindak sa December 20. Dito nga po mga idol ay makukumpleto na ang 6 na units ng mga bagong attack helicopters ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Air Force ay nakaschedule na indak ang huling dalawang T-129B attack helicopters na tinanggap mula sa Turkish Aerospace Industries sa December 20, 2023 sa San Fernando, La Union. Ang dalawang bagong attack helicopters nga pong ito ay officially makakasama na sa 18 Attack Squadron ng 15 Strike Wing kasama ang 4 pang T-129B attack helicopters na nauna nang na-deliver sa ating bansa noong nakarang taon. Makakasama nga rin po ng dalawang bagong attack helicopters na ito ang AW109E Power Arm Helicopters. Kapag naindak na nga po ang dalawang bagong helicopters na ito ay makukumpleto na ang kontrata ng Turkish Aerospace Industries kasama ang Pilipinas at ang tanging kulang na nga lang po mga idol ay ang Integrated Logistics Support Package. Ang T-129B attack ay na-acquire bilang parte ng Attack Helicopter Phase 2 Acquisition Project ng Philippine Air Force. Ito nga po ay parte ng Horizon 2 Phase Priority Project ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Upang i-improve nga po ang combat capability, lalong-lalo na sa ground support at strike missions, ang Philippine Air Force ay nagkaroon ng acquisition para sa mga attack helicopters upang maging premier attack unit ng 15 Strike Wing. Sa kasalukuyan, ang Philippine Air Force ay merong fleet ng mga MD helicopters na MD-520MG Defender Light Armed Helicopters, kung saan ang mga ito nga po mga idol ay malapit nang magretiro at dapat nang palitan. Nauna na nga pong gumawa ng paraan ng Philippine Air Force nung palitan nila ang mga lumang helicopters na AgustaWestland AW109E Power Light Armed Helicopters, ngunit hindi nga po ito sapat. Kaya't ang Philippine Air Force ay minabuti ng bumili ng mga purpose-built attack helicopters. Ito nga po ay kahit na mas mahal ang mga helicopters na ito kung ikukumpara sa mga binili ng ating bansa. Ang end user nga po ng proyekto ay ang Philippine Air Force 15 Strike Wing kung saan tatanggap sila ng 6 na units. Ang proyekto nga po nito mga idol ay may budget na 13.8 billion pesos. Ang acquisition mode ay gagawin sa pamamagitan ng government-to-government deal kasama ang Turkish Ministry of Defense. Habang ang pondo naman ay mula sa GAA funds gamit ang AFP Modernization Program Trust Fund na babayaran via Multi-Year Obligation Authority process. Ang winning proponent nga po sa proyekto ay ang Turkish Aerospace Industries kung saan nag-deliver sila ng 6 na mga T-129B attack helicopters kabilang na ang Integrated Logistics Support Package at Technical Support and Training. Sa kasalukuyan mga idol, ang dalawang bagong helicopters ng Philippine Air Force na dumating sa ating bansa ay sumasailalim na sa mga trials bago ito ihendak sa December 20. Siguradong malaki nga po ang may tutulong ng mga attack helicopters na ito sa Philippine Air Force lalo na sa kanilang mga misyon. Mas mapapadali nga po at mas magiging epektibo ang kanilang mga misyon kapag gumamit sila ng ganito kalakas at ka-advanced na attack helicopter. Ayon nga po sa mga balita mga idol ay pinaplano pa ng Philippine Air Force at ng Department of National Defense na bumili ng mga karagdagang attack helicopters. At malaki nga po ang posibilidad na mga T-129B attack helicopters pa rin ang bilhin ng ating bansa. Ito nga po ay dahil subok na ng Philippine Air Force ang mga helicopter nito at pamilyar na ang ating mga piloto sa paggamit ng ganitong klaseng helicopter. Sa tulong nga po ng modernization program mga idol ay hindi imposible na bumili pa ng mga karagdagang attack helicopter ang ating bansa. Sana nga po mga idol ay matuloy ang planong ito at nang sa ganun ay unti-unti nang lumakas ang puwersa ng Philippine Air Force. Gayun din upang palitan na ang mga lumang kagamitan ng ating bansa lalo na ang mga segunda manong eroplano at air assets. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!
Shh.